Hello po sa lahat. Gagawa lang po ako ng comparison ng mga system. Wala naman po akong intention na kung ano man dito. Siguro ito makakatulong din sa pag-decide kung anong system ang pipiliin nyo, ganun. Wala po akong intention na iba, kundi mag-compare lang talaga po. Ito po, based lang po sa system, ay sa setup na gamit ko. Siyempre, iba-ibang setup din naman po ang mga builder, pero halos si isa naman ang diagram, ang board. Ito nga pala ang board na gamit ko, OPI PC. Parehas. Hindi po ako naka-custom board, naka-relay lang po ako. So, ito po yung sa LPB. Titingnan natin kung gaano ba sila kadali i-setup. Kung aling system ba, kung mas mabilis sa setup, sa booting. Ang gagawin ko nga pala ito, hindi ako naka USB to LAN. Lahat yan naka VLAN setup. Pero first run pa lang po yan. Titignan natin kung pwede ba silang i-setup na ganyan, walang USB to LAN, naka-direct sa VLAN router. Kung paano ma-access o kung pwedeng i-access na ganun siya as is. Kasi sa Piso 5 kabisado ko eh. Pwede siyang i-access kahit wala siyang USB to LAN. Ma-access siya sa VLAN router agad-agad. Itong isa ADO, itong isa LPB. Unahin natin isaksak ang LPB. Mag-boot ng LPB. May green light yung sa OPI. So, ibig sabihin ayos yung image. Sana. Next yung sa ADO. Okay, nice din. Makita nyo pares naka white ang ilaw, ibig sabihin booting pa lang. Pag namatay ang relay, ibig sabihin fully boot na ang system. Sana lang kumasya pa sa memory ko. Yung video na gagawin na to medyo mahaba-haba to. Pero sa first boot lang naman natin titignan muna yung ibang settings ng system. Siguro sa next video. Medyo matagal mag-boot. Sa bagay, basta first run kasi medyo matagal mag-boot. Kahit si Piso pa medyo matagal. Saka si IY pa yan. Nag-boot na yung isa. Okay. Hintayin lang natin mag-boot yung isa pa. Mag-fully boot. Naka-on pa yung relay. Kaya mag-boot pa lang. Sa Wi-Fi medyo matagal din mag-boot eh. Pero gagawin lang din natin ng video comparison yun. Medyo matagal talaga siya mag-boot. Sa bagay, iba yata yung pin settings ni ADO. Check na lang muna natin. Nag-boot naman na yung isa. Sa settings, sa setup natin, connect lang ako sa VLAN router. Ito yun. Login lang muna, na-forget ko pala. Yan.
network. Ayan, connected na sa VLAN router. Ito yung IP address ko, 98.1. Clear history muna tayo. Access ang VLAN router. Yan po yung IP address ng VLAN router ko. Magkakaiba po tayo. So, check nyo yung settings nyo kung anong IP address ng VLAN router nyo. Ayan, makikita agad. Dalawa yung Orange Pi. Itong Orange Pi V11 nasa 168.40.176. Yan po yung LPB. Itong 18.222, yan naman yung ADO. 40 sa 176, 18.1222. Check natin kung sino mauunang mag-boot. 176, ito yung sa LPB. Ito naman yung sa ADO. Ayan, nag-boot na kaagad nag-redirect agad si ADO. Si LPB, latest version po ito, 15.2. Hindi pa rin nagre-redirect. So, dito muna tayo kay ADO. Ang SSID nga pala ni ADO ay free. Since nakabilan yung router ko, hindi pa ma-access yan. Kaya isa-set up muna natin si ADO. For reviews lang po ito para kahit pa paano naman magkaroon kayo ng idea, yung lalo na yung mga baguhan or nagbabalak kung anong system yung gusto nilang gamitin. Pero pwede nyo pong itry muna kasi may trial naman. Ayan, yung IP address niya tama, 18.222. Detected naman pala naka-VLAN 10. Mahusay. So, announcements. Ayan, gandang system ni ADO. Ganda ng features ay ng UI. So, dito muna sa services, ano bang meron dito? Nangyari, at ka okay. Experimental report access, hindi dyan sa network. Ayan, interfaces, tingnan natin kung ano meron dito. Okay, create bridge. Ito dynamic pero static na lang muna sa VLAN. Ethernet 10, yung naka VLAN 10 na siya, na-detect. So, check natin kung papasok na sa ADO. Ayaw pa. Static na natin. VLAN 10.
Overlap. Okay. I-dynamic na lang. Ayan, nag-save. Pause. Interface. 18.1. Try natin i-save. Restart. Saan na yan? Restart. Reboot. Yung LPB check natin. Wala, checking pa rin. Device, please wait. Please wait pa rin po yung LPB. Check natin kung nag-boot na yung Adobe. Access ulit natin si Adobe. Wala pa. $18.222. Bakit wala pa rin? Check natin. Wala pa rin talaga. Manual reboot na lang siguro. Nag-manual reboot na lang ako. Pero nandito pa rin siya. Yung LPB, wala pa rin. Ayaw pa rin mag-boot. Ganyan pa rin po siya. Siguro palitan ko na lang muna ng konto. Ay, Wi-Fi. Right. Alisin ko na to. Palitan ko na lang ng iWi-Fi kasi matagal masyado mag-boot yung LPB. Siguro kailangan siya i-set up ng USB to LAN. Try natin si iWi-Fi. Si iWi-Fi naman automatic, naka VLAN 10 kasi talaga yung setup ko. Lahat ng ginagawa kong VLAN setup naka VLAN 10, kaya auto detect ni ano yan, iWi-Fi. Check natin. iWi-Fi na po yung pinalit ko dito. Check lang natin. Check natin dito si Adobe kung na-detect na ulit.
Ayun, detected na si Ado. Okay, mukhang ganda naman. IP address ni bilang 10. Medyo hindi ko alam i-set up to. Yung pin settings ang hinahanap ko. Hindi ko makita yung pin settings. Wala yata siyang option na ganun. Ano ba? Plugins. Device. Ayun. Hardware settings, yun lang. Yun lang siya. Wala siyang pin settings. Saan nakatago ang pin settings? Wala. So, yung mga nakakaalam siguro, comment na lang kayo para kahit papaano naman matutunan din natin. Hindi ko po mahanap yung pin settings niya. Okay, so yun lang po. Ito po, nakita niya yung setup ng Ado, yung first boot niya, kung paano. Pero ayaw pa rin mag-connect dito sa aking. Ayan. Siguro isa-set up pang mabuti yan sa USB to LAN. Balikan naman natin yung unti. Account settings, signal. Service settings. Hindi ko talaga makita yung pin settings dito. So, di bale, at least nakita nyo po kung gaano kabilis mag-boot si Ado. At pwede rin siyang i-set up kahit walang USB to LAN. Madidetect siya ng VLAN router. So, check naman rin. Ayun, naging iWi-Fi na yung LPB kanina. Ayan. Check natin kung mabilis lang din ba siya. Mabilis lang din mag-boot yung iWi-Fi version 4.3 na to. Ayan. Ito kasi automatic naman tong settings dito. Ayan, kasi nagra-run yung VLAN niya tsaka USB to LAN. Ayan.
dynamic. Nakuha niya yung IP ng vendor. Vendor IP, gateway IP. Tapos ito yung hindi ko mahanap sa Ado kanina, yung pin settings, para pwede kang magpalit-palit ng pins if ever, kung trip mo. Ayan yung relay status, pin assignments. Ito medyo hindi ko nakita sa Ado to talaga, promise. Nagra-run naman yung VLAN ni iWiFi, naka VLAN 10. So check natin. Ito siya sa vendor port 3, kung magkaka-IP ba. Naka VLAN 12 nga pala yung ano, sorry, palitan natin. Naka VLAN 12 yung vendor port 3 ko, kaya papalitan natin yung VLAN ID. Yan, apply, yes. May warning naman siya, do not play with these settings, blah blah blah. Medyo matagal siya. Parang nag-reboot. Kaya matagal. Nag-reboot nga. Pero sa Ado talaga, gusto ko rin talagang makita yung pin settings nito eh. Cloning. Then isa-isahin natin. Siguro wala naman dyan. System logs. Successfully booted up. Wi-Fi devices. Rates and sessions. Network bandwidth web portal. Terminal. Wala, hindi ko talaga makita yung ano, promise. Pin settings, kung sino man po nakakaalam dyan, paturo. Balik tayo kay iWiFi kung nag-boot na. Booting pa rin. Ayan, medyo matagal lang talaga mag-boot si iWiFi. Mag-initialize ka ako sana. Ayan, iWiFi portal. Meron na siya eh. Tagal lang mag-initialize. Ayan. Okay. Ayan na siya. Check natin kung pasok na ba. Vendor port 3. Ayun. Pasok. See? Nag-redirect siya. Insert coins to start adding your internet time. So, ayun. Check lang natin kung accurate ba ang reading. May iWiFi.
Check kung may internet. Ayan, meron. So, balik tayo dito sa VLAN natin. Nawala ang aking IP address. Ay, ang aking SSID ng aking VLAN. Ayun. Sa Ado talaga medyo hindi ko mag-gets ma-set up yung VLAN settings, pero tatry pa rin natin. Ayan, ayaw pa rin pumasok. Gusto ko sana siyang i-test talaga. Ayan naman yung one interface niya. Ayun. Ayun pala siya. So, ayun. Sa Ethernet, VLAN 10 siya. Sige. Try natin. Okay. Restart ulit. Medyo mahaba-haba po talaga itong video na to kasi gusto nating mapakita lang talaga para makatulong din sa inyo sa pagde-decide kung anong pipiliin. Yun lang ang hindi ko makita dito sa Ado talaga, yung pin settings. Check natin ng Ado. Para i-set up na lang natin dun sa sa Bendo. Ngari sa connection ko. Nagluloko ang aking connection. Connected naman So wala. Kaya natin yan muna. Check natin si Ado kung nag-boot na. Wala pa rin. Sa Wi-Fi meron pa rin yan. Ayun. Pwede din mag-insert ko dito. Start adding your internet time. Kaya lang sablay pag ganyan. Dapat dun sa portal mismo ni iWiFi. Chekado. Naging something went wrong bigla. Yun ang problema, nag-something went wrong after reboot. So, manual reboot siguro. Bunot ang saksakan. Clear history muna, baka sakali. Ayan.
CI Wi-Fi, alam na natin paano i-set up, tsaka nakita natin yung mga basic settings niya na kailangan natin. So ipalit naman natin si Pisofy dito kay iWiFi kasi okay na, success na si iWiFi, na set up na mabuti, na check na rin. So si Ado na lang, saka si LPB talaga medyo nahirapan tayo. So, okay, ito si LPB. Alisin na natin si iWiFi. Palit si Pisofy. Ayan. Teka, kunin ko na lang yung bagong flash ko na 4.7. Ayan, so habang nagbo-boot si Pisofy, balikan natin si Ado kung ayan, nag-boot na si Ado. Check natin kung pasok na ba siya sa kung makakakonect na tayo sa portal niya. Wait, nawala ang SSID. Ayan, connected na siya kay Ado. Success. Ganun lang pa setup niya, medyo nakatago ng konti. Okay. Check lang natin, kaso yung pin settings talaga hinahanap ko eh. Wala. Check natin. Kaso yung pin settings ito, iba yung setup ko eh. Kaya hinahanap ko yung pin settings. Pero try pa rin natin kung kakainin ba niya yung pin. Kinain naman. Kaso naka-on lang basta yung relay ko. Kaya hinahanap ko. At least gumagana siya. Check natin kung magkaka-internet. Ayan, meron. Pasok. Ano yun? Something went wrong. Pero nangyari ba? Alisin nga natin yun. May internet naman eh. Bakit nangyari kay Ado? Okay. So success na si Ado. Success na si iWiFi. Dito naman tayo kay Pisofy. Check natin. Ayun, 40.176 pa rin. Tingnan yan, hindi na siya iWiFi, naging Orange Pi 1 na lang. Ito, 40.176. Ito po kasi Pisofy. Insert ko na din siya dito kahit papaano, pero hindi po tayo pwede dyan mag-connect. Set up na lang muna natin siya kasi sa bilang router po yung IP address na yan, hindi kay Pisofy.
Check natin kung paano naman i-set up si Pisofy. Ayun. So, ibibilan na muna natin siya. Pero bago ang lahat, check muna natin tong IP address niya. Kung tama ba. Kung nadidetect na ba niya yung IP address. So, sakto. 40.176. Kailangan pong matandaan yan. So, ang unang-unang gagawin ko po, ginagawa ko po talaga dyan is dito sa Wi-Fi. Ayan. Magbibilan ka agad ako. Ang bilang tag nun ay 12. 12, tama ba? O, 12. Yung bilang tag nung sa... Ay! Tama, 12. Yung sa ano ko. Sa bilang router. Check ko na nga lang. Network. Tapos, switch. 12 nga. Ayan. VLAN ID 12. Ito, sa LAN 3. So, tama. Save na lang yan. Kahit nakasave na kanina. Tapos, sa network. Ayan. I-static ko lang siya. Mas gusto kasi naka-static. So, okay na yan. Tapos, ito yung hinahanap ko kay Ado. Pin configuration. Ito, madali lang tignan, hanapin kay Pisofy. Kahit kay iWiFi madaling hanapin. Yung kay Ado, medyo hirap talaga akong hanapin yan. Kasi ang purpose nito, halimbawa, na pundi yung isang pin nyo. Lalo na ito sa coin signal. Pwede kayong maglipat. Pwede kayong hanap ng working pins. Ayan. Para palitan. Pagka halimbawa ayaw mag-read nung coin nyo. Yung mga hinuhulog na coin. Yan yun. Ito naman yung sa set pin. So, yun. Okay, try natin mag-reboot muna. Pero alam ko hindi pa to pwedeng... license na nga pala yung board ko. So, pwede mag-reboot yan. Ayun. Nag-off na yung relay. Tayo lang natin mag-off yung relay muna nung mag-fully boot ka sana. Check ka lang natin. Wait. Ito po. Pag naka-on pa tong white light na to, ibig sabihin nagbo-boot pa lang yung system. Ayun. Nag-boot na siya. Ito yung Pisofy natin. So, check. Ayan, meron siya. Check naman natin ngayon sa SSID niya kung papasok na tayo. Ayun, pasok. Redirect. Tapos ayan, insert coin. Ayan. Umilaw na yung puti. Napapansin nyo may blinker din yan pag naghulog ka. Ayun, umiilaw yung blue, yung blinker. Ito yung 5 para mapansin nyo. Nagre-reflect. Ayun, nagre-reflect yung blinker. Okay.
blue na ilaw, nagre-reflect sa namatay na yung white light, pumunta na sa red, nagre-redirect sa piso 5 pH. Success. Yung LPB lang po medyo nahirapan. Ay wifi okay naman. Sa booting lang medyo matagal. Yung ADO ayos din. Pin configuration lang ang medyo nahirapan akong hanapin. I-google ko na lang siguro mamaya. Tapos yun. Sana po makatulong sa pagde-decide kung anong system ang gagamitin nyo. Wala naman po akong intention na iba, kundi syempre, reviews lang po ito, saka gusto ko rin makatulong, lalo sa mga newbie. So, ayun lang po. Salamat. Mag-comment na lang po yung mga gusto mag-comments. Salamat po.